Alright, magandang araw po muli sa inyong lahat at sa video ito ay talakayin po natin ang isang OLA at kung ano po ito po ay ang Mocha-Mocha. Pag-aralan natin at talakayin natin kung gaano ba kahalaga ang mga terms and services or terms of agreement at saka mga terms and agreement na services ng mga OLA. Kailangan alam nyo to, kailangan maintindihan nyo muna bago kayo mag-apply dito sa mga ganitong klase ng mga OLA. Pero bago po ang lahat, subscribe po ang aking channel, palike nyo na rin po, share at hit nyo na yung notification bell para update po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about OLA review, about klase mga usapan maaaring maibigay ko sa inyo kung tungkol sa medyo mga sideline o mga side hustle so pwede kong ibigay o mabigyan ko kayo ng ideya kung pwede nyo simulan yan o hindi. Pero itong video ito ay tatalakayin natin si Mocha-Mocha at ang kanyang mga terms and conditions. Sa totoo lang, no, mag-ingat po kayo, basahin nyo muna maigi, pag-aralan nyo po muna maigi. Napaka-importante po ang pagbabasa po ng mga terms and agreements bago tayo mag-apply ng loan sa mga abusadong OLA. Totoo lang, ito kasing si Mocha-Mocha kako na sabi abusadong OLA, maraming complain. At isa pa, paalala ko lang po, na-revoke po ang lisensya nito last year pa po ng April 2024. Okay? Kaya ako sasabihin lang meron silang registered SEC license to operate. Wala ako makitang dahilan para sabihin nila yon dahil wala sila sa SEC list of registered online lending platform. Okay, at ano pa rin po sa post ng SEC sa page po nila sa Facebook na wala silang lisensya. At hanggang ngayon, yung mga kasama nga niya, yung mga Koikla, di ba? Wala na sa App Store o sa Play Store pala ng Google. Okay? Kaya ito muna pag-usapan natin yung mga terms of services na kailangan nyo malaman o maintindihan bago nyo pasukin o humiram dito kay Mocha-Mocha. Okay? Yung terms and services nila, ito kasi yung mga nakita ko na mahalaga. Hindi ko na binasa lahat kasi yung ibang English o ibang mga words na ginamit na hindi ko mag-gets kung ang naguluhan ako hindi ko alam kung kinopya ba nila sa ibang lending platform yon o sa mga ibang online lending platform kasi para medyo para sa akin medyo nagsasalubong o nagko-contradict yung mga words nila. Ito kasi terms of services na user platform protection and disclosure. Importante po kasi yan na kung kayo ba ay protektado ng OLA na ito para sa mga kanilang protection sa security at sa mga disclosure kung sakaling kayo ay hindi nagtuloy ng mga loan ninyo o kung ano man yung mga dapat na hindi nila basta-basta ibigay sa kung saan-saan. At yung mga protection bilang sa data privacy natin. Ito yung sinabi nila sa 6.1, the platform will collect and store your personal information when you register and use your personal information for legitimate platforms and business operations, including information you provide to the company and historical transaction record. Lahat po ng ibibigay ninyo na legitimate information ay kukolektahin nila at ipo nila sa kanilang system doon sa online system nila. Okay? At ito yung number 2 ng part na 6 paragraph. The company will authorize your personal information for commercial platforms and operations including 2 of 1, verify your personal identity and information. Post relevant information. Provide your personal information to our partner organization. Support partner organization in the organization to complete the services provided to you. Ibig sabihin, kung meron silang mga kasama na mga third party collection, pwede nilang ibigay yung ating mga impormasyon doon. Pero mo dito pa lang maliwanag na ibinibigay nila doon sa mga partner organizations ng kanilang company. Okay, malinaw na yon. So, walang nilalabag na batas. Meron ba yun? O gano'n? Kasi binasa ko na Okay? At umagri tayo. Medyo malinaw na. Use personal information to promote platform. Yan, hindi ko ma-gets, Gagamitin yung personal information mo para ma-promote yung platform. Hindi ko alam kung bakit at para saan. Contact you with the contact information provided by you and sa inyo business management information. Ito yung sinasabi na yung mga contact references nyo na kinukuha nila, yun lang po yung tatawagan nila. Sabi dito. Cooperate with relevant departments to obtain evidence according to their authority. Sabihin, papasa nila yung ating mga
impormasyon para mag-ebidensya na yung mga departamento nila ay legit at tama yung mga binibigay nyo impormasyon. Okay, tandaan yan ha. Provide unrelated credit information to recover pending credits without notifying you. So nagpo-provide lang sila ng mga unrelated na mga utang ninyo, kung may mga balance pa kayo na hindi naman kayo manonotify kasi sila naman gagawa. No? Parang ganun yung tingin ko, yung pagkakaintindi ko po. Pero ito po, no, ito medyo nawindang ako rito. Dito sa 6.3 na to na paragraph nila. You are fully aware of and accept the requirements of the platform for strict confidentiality of the information and materials you send. However, in the event that the information security system or security or person authentication purposes are not perfect, information such as personal income, deposit securities, commercial insurance, housing information, and tax amount will legally leak to a certain extent and the platform shall not be liable for this. Tatagalogin ko para sa inyo. Yung mga impormasyon na binibigay natin sa kanila ay hindi man daw ganun kaga-perfecto yung sistema na maaaring maproteksyonan nila. Natatagalog ko lang po lahat ng mga ibinigay ninyo detalye, personal income, mga kinikita ninyo, deposits, securities, commercial insurance, mga kinikita nyo sa mga negosyo nyo o something, yung mga bahay ninyo, yung mga address ng bahay ninyo, at yung mga lalabas dito, ay hindi na raw sila liable kung sakaling lumabas o mag-leak sa iba na mga platform yung inyong informasyon. Medyo nakakabahala. Tandaan nyo po, nakakabahala yun na wala silang pake o wala silang tawag doon, hindi nila gagawin kung ano man yung mga mangyayari sa inyo at kasalanan natin yan. Kumbaga gaslighting. Okay? Ito ba yung kasunod yung 6.4? The company will not be liable for any loss that you may incur as a result of someone else using of any of your account. So, kung may gumagamit ang account natin, hindi sila liable na pagbigay ng mga danyos kung sakali may gumamit ng account natin para sa panggawa sa ibang mga gagawing transaction. Ganun po yung ibig sabihin nun. Either with or without your knowledge, you could be held liable for losses incurred by the company due to a third party using your account. Kaya mag-ingat kayo. Ito yung mga ilan lang na kailangan kong basahin para malaman niyo kung gaano kahalaga na basahin nyo yung mga terms of services, terms and agreements ng isang OLA. Buruin mo, kung may gagamit pala ng inyong account sa mga ganitong klase ng mga online lending apps, hindi sila liable. Ibig sabihin, wala silang magagawa. Dahil ginusto nyo yun, ginusto nyo mag-apply at nag-agree kayo na kapag may nangyaring hindi maganda sa account ninyo, nagamit sa pangahak, nagamit as a scam, nagamit na umutang at may nag-hack ng account ninyo na hindi nyo nalalaman, ang mangyayari dyan ay babayaran nyo pa rin dahil kayo rin po ay pumayag sa ganitong klase ng transaksyon. Malinaw? Yun lang po yung mga kontekstong kinuha ko para maintindihan nyo na huwag kayong basta-basta naglo-loan sa mga ganitong klase ng mga OLA. Binibigyan ko lang kayo ng ideya. Binibigyan ko lang po kayo ng kaalaman para ma-refresh yung mga isipan ninyo na hindi ganun kaganda yung mga binibigay nilang serbisyo o proteksyon para sa isang kliyente nila. Sana nakatulong yung video kung ito sa inyo. Hindi ito paninirang puri ginamit ko mismo yung kanilang terms and conditions para ipaliwanag ko sa inyo dahil kadalasan sa atin hindi nagbabasa ng mga terms and agreements. Okay? Kaya para maliwanagan kayo at maintindihan nyo kung gaano kahalaga basahin yung mga ganitong klase ng mga pakikipagtransaksyon online. So salamat, sana nakatulong ang video ito sa inyo. Yung muka-muka, pag-aralan nyo, iwasan nyo muna yung mga ganito dahil wala silang lisensya para mag-operate. Okay? So sana nakatulong ang video ito at paki-subscribe na lang po, like, share, hit yung notification bell para update po kayo sa mga videos na ginagawa ko about sa online lending app review at sa mga ibang bagay na pwede nating talakayin dito sa channel ko. Maraming pong salamat.